Nasaksiyan din ng ilan nating mga youth scooper ang malaking sunog na yan sa Makati. Malapitan na nakuna ng video ni youth scooper Dado Diaz mula sa kanilang opisina. Kitang-kita po ang nangangalit na apoy habang tinutupok ang lahat ng madilaan niya. Ang mga bumbero ay patuloy sa pagapula. Kuha naman ito ni youth scooper Wilma Soriano mula sa kabilang lane ng EDSA. Ang mga sasakyang dumaraan ay napatigil dahil sa laki ng sunog. Nagulantang daw ang mga motorista dahil sa ilang pagsabog. Humanga naman daw si youth scooper Jerry John Goiti sa mga bumbero na rumisponde para apulahin at labanan ng apoy. Wala naman sa kondo ni youth scooper Valen Pagliore ay nakuna ng makapal na usok na galing sa sunog. Tanaw din ang epekto nito sa daloy ng trapiko sa EDSA. Mga kapuso, paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad, lalo na po ngayong Semana Santa. Tiyaking maayos ang kondisyon ng inyong sasakyan bago kayo bumiyahe. Mag-ingat din sa pagmamanayo. Sa South Luzon Expressway kanina, isang sasakyan ang nadisgrasya nang pumutok ang gulong. Nakatutok si Chino Gaston. Sa CCTV video ito nakuha malapit sa Cabuyao exit ng northbound lane ng South Luzon Expressway bandang alas 9 ng umaga, kita ang kapal ng trapiko na dulot ng paggulong ng isang refrigerated van matapos maputukan ng gulong at mawalan ng kontrol ang driver. Napunta ito sa shoulder ng northbound lane bago tuluyang bumulong ng ilang beses. Wasak ang refrigerated cargo area ng van at UP-UP at pumutok din ang ilang gulong. Papunta sana ang van ng Cavite para mag-deliver ng ice cream. Sugatan naman ng bahagya ang driver nitong si Leo Del Delgado at dalawa pang kasamahan na naisugod sa San Jose Hospital sa Canlubang, Laguna. Pasabog ng gulong na lost control yung driver hanggang nahulog siya sa embankment. Sabay umikot-ikot yung truck. Tumangging humarap sa kamera ang driver at kanyang mga kasamahan. Nasa ligtas na silang kalagayan. Payo naman ang Highway Patrol Group sa mga bibiyahing motorista ngayong Semana Santa. Sa mga biyahero ngayon, magdahan-dahan lang, huwag masyadong magmadali kasi makakarating din yan sa pupuntahan. Bago bumiyahe, i-check din daw ang mga gulong ng sasakyan at yaking hindi pa ito pudpud at may sapat na hangin. Siguraduhin naka-tune up at may langis at tubig ang sasakyan. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, makakasama natin ngayong gabi sa 24 Oras ang isa sa mga ginagalang na mamamahayag ng GMA. Walang iba kundi ang ating kapuso na si Connie Sison. Connie. Salamat, Mike. Patuloy po ang pagdagsa ng mga bakasyonista sa mga istasyon ng bus ngayong Martes Santo. Kaya kahit dinoble na raw ang bilang ng mga bus, kinukulang pa rin. At maraming biyahe tuloy ang naantala. Kaya naman mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City, nakatutok ng live si Steve Dailisan. Steve? Connie, aabot na nga sa hanggang 5,000 yung bilang ng mga pasahero na nakaalis na at papaalis pa lamang dito sa Araneta Center Bus Terminal. Batayan, Connie, sa tala o sa taya ng pulisya. Itong bus na sinasakyan natin ngayon, Connie, ang schedule trip nito ay alas 7 ngayong gabi at mukhang on time, on schedule naman ang alis nito. Pero kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, may mangilang-ilang biyahe na naantala dahil sa kakulangan ng bus. Ayon sa LTFRB ay in-extend na raw nila yung application para dun sa special permit ng sa gayon makahabol yung ibang mga bus company. Nakabilad sa sikat ng araw ang pamilya Dulay habang hinihintay ang pagdating ng sasakyan nilang bus biyaheng Leyte. Inagahan daw nila ang punta sa terminal, kaya inis na inis nang i-anunsyo ng bus company na madedelay ang alis nila ng 2 oras. Buti na lang may libreng pamatituhaw silang natanggap mula sa serbisyong Totoo booth. Yung bus talaga, delay. Wala tayong magagawa. Kaya magtitiis na lang kami sa init ng araw. Salamat nga dun sa tubig at may tubig na ganyan. Kung wala yung ibibili pa namin ng tubig, dadagdag na lang namin sa pamasahe, ibibili pa namin tubig. Wala namang magawa ang ibang pasahero kundi maghintay. Napagasta nga lang daw sila dahil inabot na ng pananghalian, wala pa rin ang bus. Sana naman kung anong ibibigay nyo na oras, sana naman tuparin nyo kasi kami dito sa pagkain, sa gastusin. Ang buhos ng pasahero ang itinuturong dahilan ng bus company kung bakit nagkakaroon ng delay sa pag-alis. Dinoble na nga raw nila ang bilang ng bus pero nagkukulang pa rin. Dagdag pa raw mabusising maintenance check sa kanilang garahe dahil sa paghihigpit ng inspeksyon ng LTO at automotive experts. Yung ibang bus kasi bago natin pabigyan, sir,
inaayos muna natin yan, sir. Sa imbis na maano natin yung oras, at saka iwas sa stranded, bago natin pabiyahin yung bus, sir, talagang inaayos ng ano natin, sir, para pagbiyahin natin dire-diretso. Nasa 368 special permits na ang inisyu ng LTFRB ngayong Semana Santa. At dahil lumaki pa ang demand, handa raw silang tumanggap ng application mula sa bus companies hanggang bukas. Muli, paalala ng LTFRB, di porket marami ang pasahero, may dahilan para magtaas ng pasahe. Kanina nagulat si Marianita Asilo nang malamang tumaas na ang pasahe pa summer. Nagulat ako kasi sobrang taas 1,006 yung aircon. Tapos yung ordinary 1,004. Kasi dati yung binabayaran namin hindi kakabot 1,000 sa ano. Pero yung 1,000 nung last namin 1,000 lang. Pagdating po kasi ng lean season, yun po yung tinatawag na promo, nagpo-promo. Pagdating naman po ng peak season, ginagawa namin yan, regular ang pamasayon yan, taripa po kami nagsusunod. Kaya ang pagkakala nila, tumaas ang pamasahe, pero hindi po yung... Sa patuloy na pagdami ng pasahero, mas pinaigting pa ang seguridad sa terminal. 8 K9 units ang ipinakalat para maging katuwang ng terminal security at kapulisan sa pagbusisi sa mga bagaheng ipinapasok sa loob ng terminal. Yung mga baggages na malalaki, kinukuha natin sa K9 sleeping dogs natin to check kung meron bang laman na IED. For the guards, yun na lang mga hand-carried baggages. Kada 2 oras ang duty ng K9 unit dahil sa matinding init. Ang maalinsangang pakiramdam na sinabayan din ang siksikan ng dahilan kung bakit mas maraming pasahero ang nakaranas ng alta presyon at pagkahilo. Ilang pasahero rin ang pinagpahinga sa ambulansya dahil sa sobrang init. Connie, sa pulong kanina sa palasyo, iminungkahin ni DILG Secretary Jessie Robredo na gawin ng dalawa yung mga nagmamaneho dito sa bus, lalo na halimbawa ito, 10 oras ang biyahe nito patungo sa Legazpi, pero itong bus company na ito ay 2 na raw yung kanilang drivers para merong karelyebo. Pero Connie, bukod dun sa paniniguro naman dun sa kaligtasan ng mga pasahero, kanina dapat mag-ingat din talaga yung pasahero dahil isang insidente kanina ng budol-budol yung naitala ng pulisya at isa naman ay nasalisihan ng bagya. Habang nasa terminal ho kayo mga kapuso, importante na mag-iingat ho kayo lalo na yung inyong mga bagahe. Samantala, Connie, maghapon na mainit ang kondisyon o yung sitwasyon dito sa terminal dahil nga maraming tao at yung maalinsangan yung pakiramdam. Ngayon, patuloy pa rin yung pamimigay ng mga tubig nitong mga kutkutin ng mga sitserya para dun sa mga pasahero natin. Meron din tayong libreng tubig at water dispenser na pwedeng makakuha dyan, pwede mag-refill ng tubig yung ating mga kapusong biyahero. Lahat ng yan, Connie, ay hatid pa rin sa atin ng serbisyong Totoo Booth. Hatid sa atin ngayon ng mga staff mula sa unang hirit, sa on-call at maging sa 24 oras. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Araneta Center Bus Terminal. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Steve Dailisan. Nag-inspeksyon naman sa baybayin ng Batangas Port ang mga otoridad para iwas sakuna, lalo pat dagsa rin doon ang mga biyahero. Karamihan sa kanila ho ay patungong Puerto Galera na paborito ng mga bakasyonista. Mula naman sa Batangas Port, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Connie, tama ka, yung bulto ng mga arrivals natin ngayon sa Batangas Pier ang diretsyo na sa Puerto Galera sa Mindoro. Samantala, yung mga shipping lines dito halos 50% or 50% yung ibinaba ng bilang ng kanilang mga pasahero para sa araw na ito. Sumama ang GMA News sa pag-iikot ng PNP Maritime Group sa baybayin ng Batangas Port. Ang pag-iinspeksyon ay para masigurong walang magiging panganib sa mga sasakay ng mga barko at bangkang pauwi ng probinsya o kaya naman ay papuntang beach tulad sa Puerto Galera. Pero problema rin ng Maritime Police ang mga namamalimos sa mga pasahero ng mga barko. Pag ganito mga peak season, siyempre nandiyan na yung mga mananakay natin. So mas dumami yung ating pinoprotektahan ngayon. Kung may mga nasisiraan na kaya naman ng boat, then within our jurisdiction, so nirespondihan namin. Ayong araw, mahigit sa 4,000 pasahero ang dumating sa Batangas Port. Karamihan sa Puerto Galera sa Mindoro ang tuloy. Ayon sa Asian Terminals Incorporated, tinatayang 3,000 hanggang 4,000 bakasyonista ang pumupunta sa Puerto Galera araw-araw. Ang peak lang kasi yung nagpupunta ng Calapan at saka ng Puerto Galera. So far, wala pang advice ang Marina na kung may dagdag. Same pa rin, yung same schedule ang sinusunod namin pero wala pa tayong dagdag na bangka.
Isa si Dina Alves sa mga magbabakasyon kasama ng pamilya niya sa Puerto Galera. Pero hindi nila sasagarin ng Semana Santa at uuwi na sa Huwebes. Nangihinayang kasi sila sa itataas na rate ng hotel nila. Ang binook nila na 4,000 pesos na hotel, ang sabi raw sa kanila, itataas ng 6,000 pagdating ng Huwebes. It's supposed to be parang less than 4,000 ata eh. Pero dahil peak season, so nag-mark up na sila. Pero wala naman choice. Yes, walang choice eh. Kaya we have to do it. Si Bon Becker Limon excited dahil makakasama ang mga pinsan galing pa ng Japan. 3 araw. Excited ka? Siyempre. Summer vacation namin. Magpa-party-party. Patok din ang Puerto Galera sa mga foreigner tulad ng Australianong si Sue Butler. Maraming beach sa Australia pero gusto raw niyang maranasan ang beach sa Pilipinas. Sure, got all my wonderful friends. Come on, they've got to be here. Come on, Goldie, get over here. This is my son. This is my adopted son. Pero kung masigla ang biyahe papuntang Galera ang ilang barko ng Roro, halos kalahating porsyento raw ang ibinabang bilang ng kanilang pasahero ngayong araw. Ang Montenegro Lines nagdagdag ng tigis ang biyahe papuntang Ojongan, Romblon at sa Calapan Oriental, Mindoro dahil sa inakalang pagdagsa ng mga pasahero. Pero hindi man lamang nakakalahati sa capacity ng barko ang biyahe. Umaasa silang bukas ay mas maraming darating na mga pasahero. Isa siguro sa mga factor is may pasok pa ngayon sa trabaho kasi we anticipate na tomorrow pa yung pinaka-volume talaga. Then pangalawa siguro yung pagmahal ng cost ng transportation going here and papunta dun sa mga probinsya. Connie, yung 4,516 na arrivals, kung i-compare mo yan kahapon, meron tayong 14,011 na mga pasaherong dumating dito sa Batangas. Pero ayon sa ATI or Asian Terminals Incorporated, tuwing Martes daw talaga ay matumal ang biyahe dito sa Batangas Pier. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Dinala na po sa simbahan ng Christ the King sa Green Meadows sa lungsod ng Quezon ang labi ng aktor na si AJ Perez. Samantala, suspendido na ng 30 araw ang mismong bus na sangkot sa aksidenteng ikinamatay ng aktor. Nakatutok si Julio Segovia. Mula sa Chapel ng Lasal Green Hills sa San Juan, inilipat na sa Christ the King Chapel sa Green Meadows, Quezon City ang labi ng teen star na si AJ Perez. Tulong-tulong pang bumuhat sa kabao ng binata ang ama at mga kaanak nito. Hindi naman nawawala ng fans sa burol. Sana po kung nasan po man siya ngayon, sana po happy na po siya. AJ, I love you, mamimiss ka namin. Wala pang petsa kung kailan ang libing ni AJ. Sa regulasyon ng LTFRB, kahit isang bus lang ang nasangkot sa aksidente, lahat ng units sa ilalim ng prangkisa nito, suspendido. Pero imbes na suspendihin ang lahat ng 48 na bus ng Partas, ang bus lang na nakabanggaan ng van ng ABS-CBN ang pinatawa ng 30-day preventive suspension. Ayaw lang kasi namin na ito nga, we issue special permits just to accommodate the passengers, tapos biglang magsususpend kami ng so many bus units na mapaparalyze din yung operations, not only the operations, yung passengers natin mahihirapan din, baka magkaroon ng shortage. Pero ibang usapan na raw pagkatapos ng Semana Santa. Bukod sa posibilidad na maisama sa suspensyon ng nalalabi pang 47 buses ng Partas, pati mga driver nila kailangan ding mag-training. Yung drivers will be required to undergo training at saka drug testing. Bagamat nagpapasalamat ang pamunuan ng Partas Bus sa konsiderasyon ng LTFRB, maghahain pa rin daw sila ng motion. It is a welcome note, although it is not acceptable to us because we feel that the accident was not the fault of the driver of Partas. Maliwanag naman yung police report for everybody to see kung paano talaga nangyari yung aksidente. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Laya pang samantala matapos makapagpiyansa ang driver ng bus na sangkot sa aksidenteng ikinamatay ni AJ Perez. Iginigiit niya na wala siyang kasalanan sa nangyari. Nakatutok si Ian Cruz live mula sa Moncada sa lalawigan ng Tarlac. Ian? Yes, Mike, nakapagpiyansa na nga ang driver ng Partas Bus na nabangga nga sa van na sinakyan ng aktor na si AJ Perez. Hindi ko na yung sulat, kunyari yung sulat na. Nakalaya na pansamantala ang driver ng Partas Transport Company Incorporated na si Julie Brillantes matapos maglagak ng 15,000 pisong cash bond. 30,000 ay tinakdang piyansa ng Tarlac Provincial Prosecutor's Office para sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to property. Pero pinayagan ng Moncada Municipal Circuit Trial Court ang motion para pababain ang piyansa.
Kahapon, nauna na nakalaya ang driver ng van na si Christopher Bautista matapos magpiyansa ng 16,000. Sana naman wag nila akong sisihin sa pangyayari yun. Kasi talagang wala akong alam doon. Dahil ginawa ko lahat ng pag-iwas pero ganun pa rin sumabot. Linggo na madaling araw sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Moncada, Tarlac, nangyari aksidente. Dalawang van ng ABS-CBN na magka-convoy tungo sa direksyon ng Maynila. Isang 10-wheeler truck na may kargang palay ang inovertake ng convoy. Nakalusot ang unang van pero di ang ikalawang van kung saan sakay si AJ na nakaupo sa likod ng driver. Nasa punang kaliwang bahagi ng bus ang kaliwang bahagi ng van kung saan nakaupo ang aktor. Sa sulat kamay na driver's affidavit ni Bautista, iginit itong di raw nagminor ang bus kaya nangyari ang aksidente nang siya'y sumunod na mag-overtake sa kasamahang van. Pero gate ng tsuper ng partas, mabagal ang kanyang takbo at nakakabig pa raw siya sa gilid ng highway. Pag gugulong talaga, pag binabunggo ko kung mabilis ang takbo ko. Sa liit na ang laki-laki yung bumunggo. Naibaba ako sir sa shoulder. Dahil nagminor na ako. Naibaba mo siya? Naibaba ako. Kung hindi ko naibaba sa shoulder, sigurado ang tama nun, talagang mukhang-mukha nun. Kung hindi ko naitabi yung sasakyan ko. Isa-subject namin si Mr. Brillantes sa disciplinary committee para determine kung meron nga ba siyang liability dun sa aksidente nangyari. Dahil hawak na ng korte ang kaso, ipapaubayan na lang daw ng Moncada Pulis ang lahat sa hukuman. Pero may payo ang pulis sa mga tsuper, lalo na yung magkaka-convoy. Before na mag-overtake ka dapat clear. Yung wala ka bang masasalubong. Kung naka-convoy ka naman, yung kalkulasyon mo na may ila ka sa likod, dapat yung lead car, dapat alam niyang makakapasok din. Mike, itinakda nga sa May yung arraignment ng kaso ng driver ng van ng ABS-CBN, gayon na rin yung driver ng Partas Bus. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz. Gusto sana ng pamilya ni AJ Perez na iambago i-donate ang cornea ng kanyang mata kay Fatima Soriano. Si Fatima yung pong dalaga na malaanghel ang tinig at malimit na nakukumbida ng umawit sa mga misa. Pero ang malungkot na balita, hindi akma kay Fatima ang cornea ni AJ. Nakatutok si Cara David. Isinilang na bulag si Fatima Soriano, bagay na labis na ikinalungkot ng kanyang mga magulang. Iyak ako ng iyak kasi nga sabi ko, bakit siya? Kawawa naman ang anak ko paglaki niya. Pero nung nakita kong tanggap niya lahat yung mga nangyayari sa kanya, inoffer ko na lang din kay Lord. Di man siya biniyayaan ng paningin, pinagkalooban naman si Fatima ng malaanghel na tinig. Katunayan sa mga healing mass, ang tinig ni Fatima ang nakakapagpagaan sa pasanin ng iba. Nariyan ka sa alon ng pagsubok. Nariyan ka at pinawi ang bagyo. Nang pumanaw ang aktor na si AJ Perez, naisipan ng pamilya ni AJ na i-donate kay Fatima ang cornea ng aktor. Ikinatuwa ito ng pamilya ni Fatima dahil sa wakas makakakita na siya. Pero nang suriin ng mga doktor ang mata ng bata, natuklasang hindi compatible ang cornea ni AJ sa pangangailangan ni Fatima. Sa case ni Fatima is ang problem sa kanya yung retina. Hindi cornea. Ang retina niya is not fully developed. Pero imbis na malungkot, maluwag na tinanggap ni Fatima ang kapalaran. Okay lang naman po kasi alam ko baka may iba pang tao na mas nangangailangan nito. May feeling ako sa heart ko na talagang mas clear yung vision pag ganito po na hindi ako nakakita. There are things that are invisible to the eye, pero nakikita ng heart natin. To see is to believe. Ito ang madalas nating marinig sa mga di naniniwala sa Panginoon. Pero ani Fatima, hindi mo kailangan ng isang pares ng mata para tunay na makakita. Kung nais nating makita ang Panginoon, hindi mata, kundi puso ang dapat nating buksan. Nariyan ka't minamahal ako. Cara David, Nakatutok, 24 oras.
10 araw na lang matutunghayan na ang pinakaabangang royal wedding ni Prince William at Kate Middleton sa London. Inaasahang dagsa doon ang mga naghahangad na masaksihan ang makasaysayang kasalan. Kaya naman, ang paglalatag ng seguridad puspusa na. Narito ang report. Mga traffic light box, poste ng ilaw, maging mga drainage sa kalsada. Ilan lang ito sa mga masusing iniinspeksyon ng mga pulis sa London bilang paghahanda sa nalalapit na kasal ni Prince William at Kate Middleton. Bukod kasi sa Westminster Abbey kung saan gaganapin ang kasal, inaasahang libo-libo rin ang dadagsa sa mga madaraanan ng royal couple mula Buckingham Palace hanggang simbahan. Pati bomb-sniffing dogs nagkalat na. Sa gitna ng royal wedding fuzz, inilabas sa Amerika ang limited edition na Kate Middleton doll. Suot pa nito ang dress na suot ni Kate sa engagement day nila ni Prince William. Siyempre, di mawawala ang engagement ring. Ang presyo ng manika, mala prinsesa rin. Halos $200 o mahigit 8,000 piso. Ang inaabangang kasal, matagal-tagal na rin palang pinag-uusapan ng dalawa bago formal na inanunsyo sa publiko. We've been talking about it for a long time, so for us it's a real relief, and it's really nice to be able to tell everybody, because especially the last 2 or 3 weeks have been quite difficult not telling anyone, keeping it to ourselves for reasons we had to. Pero tulad ng ibang couple, naharap din sila sa pagsubok at minsan pang nagkahiwalay. It made me a stronger person. You find out things about yourself that maybe you hadn't realized, or I think you can get quite consumed by a relationship when you're younger, and you know, I really valued that time for me as well. Sa April 29, matutunghayan ng buong mundo kung paano pagtitibayin na Prince William at Kate ang kanilang pag-ibig. Isang espesyal na bata sa London ang maswerteng makikita nito ng personal. Si Hermione Sutton, 7 taong gulang. Meron siyang Prader-Willi syndrome kung saan mahina ang kanyang mga kalamnan. Isa si Hermione sa mga nabigyan ng special invitation para sa disabled section ng kasal. Connie Ciso, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, isang commoner ang future bride ni Prince William na si Kate Middleton. Pero kahit hindi dugong bughaw, may kaya ang pamilya ni Kate. Kilalanin po natin ang bride-to-be sa pagtutok na ito ni Vicky Morales. She's a very sensible girl. I think she's very grounded. She comes from a very loving and stable family, and I think that's what attracts William. Ipinanganak noong January 9, 1982 sa Berkshire, England, kina Carol Elizabeth Goldsmith, isang flight attendant, at Michael Francis Middleton, isang flight dispatcher. Panganay ang 29 na taong gulang na si Catherine Elizabeth. Susubukan po natin balikan ang ulat ni Vicky Morales maya-maya. Dinoble po ng ilang kumpanya ng airline ang kanilang paglipad patungong Boracay. At yan po ay sa dami ng mga magbabakasyon doon. Mula sa Ninoy Aquino International Airport, nakatutukwang si Susan Enriquez. Susan? Mike, kung marami ang pasahero nitong mga nakalipas na araw, gaya nitong Sabado, Linggo, kahapon at hanggang ngayon, bukas ay higit pa ang dagsa ng pasahero. Batay ito sa tala ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport Authority. Mahigit 17,000 pasahero ang inaasahang sasakay bukas ng mga eroplano patungo sa iba't ibang destinasyon. Ito na raw ang pinakamataas na bilang mula nang pumasok ang Semana Santa. In-expect natin, Susan, yung pinaka-peak natin tong Holy Week bukas ng maghapon. Pero umpisa pa lang ng umaga. Sigurado na natin yan na dadami talaga yung passenger traffic natin. As per volume na load ng aircraft ng Cebu Pacific at saka ng Air Philippines na domestic departure bukas, aabot tayo na mahigit na 17,000 plus. Tulad ng inaasahan, pinakamarami ang flights at pasahero sa mga top tourist destination gaya ng Boracay. Dinoble na ng mga airlines ang kanilang flights papuntang Boracay. Ang Cebu Pacific, mayroong 14 na flights papuntang Katiklan, samantalang may 9 na flights naman ng Air Philippines. Marami talaga yung Katiklan, Bohol, Palawan. Yan ay nakikita natin mga pinupuntahan talaga ng mga turista at saka ng mga kababayan natin nag-uwian. Ang mga biyahero ngang ito excited na raw sa kanilang pagpunta sa beach. Mga swimming doon. Ito yun. Yan lang, makikita yung mga doon, mga kamag-anak. Para bakasyon. Tsaka lang, makapagpahinga man lang.
Bibisitahin ko lang po yung family ko, magbabakasyon ng onti. Dahil sa mas makapal na pasahero bukas, muling pinapakiusapan ng mga sasakay ng eroplano na dumating ng maaga sa paliparan. Mike, kung makapal ang bilang ng pasaherong inaasahan dadagsa bukas sa mga paliparan, makapal din ang bilang ng mga chance passenger. Kaya kailangan dumating kayo eksakto 45 minutes bago ang inyong scheduled flight dahil kung hindi ay talagang pasasakayin ho ng mga airlines yung mga chance passenger na maghihintay dito sa mga paliparan. Mike? Susan, kamusta naman ang traffic doon sa mga lansangan, paligid ng airport? Kadalasan dyan maraming nahuhuli sa flight dahil nata-traffic sila papunta sa airport, Susan. Well, actually, Mike, yung mga daanan dito sa papunta sa paliparan, yung mga may bus terminal, talagang doon may mga traffic. So, kung yung mga ruta na paggagalingan ninyo, ay may mga dadaanan kayo mga bus terminal, mga bus station, make sure na medyo magbigay pa kayo ng konting allowance dahil pag naipit kayo doon, tiyak na maiipit na rin kayo dito sa inyong flight at pag naipit kayo sa inyong flight, malamang hindi kayo makasakay ng eroplano at magpapa-rebook na lang kayo. So, mapapalampas nyo ang Semana Santa dito sa Maynila. Mike? O syempre, Susan, dahil sigurado, kung maraming pasero, maraming tinatawag na naka-waitlisted. Kaya pag nahuli sa flight o pag check-in yung mga pasahero, agad-agad ibibigay yung upuan nila doon sa mga naka-waitlist. Maraming salamat, Susan Enriquez. Marami po ang umiiwas sa pagkain ng karne pag ganitong Semana Santa. Kaya ang ilang uri po ng isda at pati mga gulay na in demand ka nga, nagmahal na ng hanggang 20 pesos kada kilo. Nakatutok si Claire Delfin. Friends ko ang isda niyo. Babalikan po natin yung ulat na yan ni Claire Delfin. Samantala mga kapuso, bagong kapuso at isa sa mga pinakamagandang bituin sa GMA ngayon. Ang makakasama natin ngayong gabi sa Chika Minute, walang iba kundi si Isabel Dasa. Isabel! Thank you, Mike. Good evening, mga kapuso. Ihahatid ko sa inyo ang mainit na showbiz happenings. Cast ng Temptation Island, hindi nga ba kinaya ang init sa shooting ng pelikula sa Ilocos Norte? At isang chika exclusive, Jenilyn Mercado, nakipag-bonding sa anak sa Boracay. Naka-move on na ba si Jen sa pag-break nila ni Dennis Trillo? Tutukan yan at iba pang mga detalye sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod, may sanglaan sa Angono, tinangkang nakawan gamit ang tunnel. Manny Pacquiao halos 100% na umanong nasa kondisyon. Ang kanyang target, i-knock out si Sugar Shane Mosley. Mga nagdarasal na gumaling sa karamdaman, daksa sa healing session sa lalawigan ng Cavite. At sisilipin natin ang bagong silang na anak ni Sunshine Dizon sa pagpapatuloy ng pang-Martes Santong pagtatanghal ng 24 oras. 24. Tinangkang looban sa pamagitan ng pag-uukay ng isang tunnel ang isang sanlaan sa Angono, Rizal. Kung hindi raw nabuko yung plano na yan, posibleng natuloy ang pagnanakaw bukas o sa mismong Huwebes Santo. Si Emil Sumangin, naka-alerto 24. Gamit ang mga briefing aparatos, binabalang SWAT team ang manhole na ito sa kabaan ng ML Quezon Avenue sa Angono, Rizal. Sa butas na ito, sinasabi ng mga testigo, nakitang lumusot ang isang grupo ng mga lalaking nagtitibag ng lupa. Hinala ng mga pulis, ang target looban ay ang Cebuana Luwilier Pawn Shop. Ito ang una nilang nadiskubre nang ma-penetrate nila ang hukay sa harapan mismo ng sanlaan, mga marka ng paa. Walang butas pero malayo pala eh. Abot na hanggang doon sa may bolt yung butas. Doon sa tendisima, walang hukay na pababa. At sa bandang dulo, isang flashlight at iba pang ebidensyang pinaniniwala ang gamit ng mga suspect ang kanilang nakuha.
Gamit ang search camera, nabitbit ng sumaklolong puwersa ng Pasig Rescue at Marikina 161, sinurvey ng mga pulis ang ilalim ng hukay. Sa video na ito, makikitang napuno ng natibag na lupa at burak ang drainage system. Pero wala na ang mga suspect. Habang tuloy ang clearing operation ng SWAT team sa ilalim ng lupa, pinarahan at pinostehan naman ng mga pulis ang dulo ng tubo sa mga estero kung saan dumadaloy palabas ang tubig mula sa drainage system. Ito na lamang daw ang pwedeng labasan ng mga suspect. Pero ilang minuto ang lumipas, negatibo ang operasyon. Sige. Medyo lambot na yan. Gamit muna, gamit. Anong gamit mo? Gamit sir, gamit. Dito na isa-isang lumabas ang SWAT team. Ayon sa Angono Police, base sa mga natibag ng lupa sa drainage system, posibleng kundi bukas sa Huwebes Santo, kung kailan wala ng tao, papasukin ang ilalim ng sanlaan. So pagdating namin doon sa Paso Bridge, bumaba yung mga tropa namin, may nakita nga doon na more or less 3 o 4 na pinagpalitan na damit. Ibig sabihin, hinubad. So nagkaroon kami ng idea na maring yun ang point of entry ng mga suspects. Yung butas, halos 2 kalahati, hindi pa po yung yung simula dito hanggang doon sa abot na sa bolt. Natulugan ito ng mga pulis makarang itawag ng mga residente ang naririnig nila umunong ingay sa ilalim ng lupa nitong mga nakalipas na gabi. Taong 2009, sa kasagsagan ng Gigantes Festival, ayon sa Angono Police, isang establishmento rin dito ang nanakawan makaraang dumaan ng mga suspect sa drainage. Ayon sa mga taga rito, may napapansin na silang pailang-ilang mga lalaking pumapasok sa drainage system nitong nakalipas na araw. May pumapasok daw dyan na mga paggabi, mga magabi na, mga mag-alauna. Mga ilang tao daw po? Mga paisa-isa daw. Inaalam na ng pulisya ang sinasabing inupahang bahay ng mga suspect di kalayuan sa lugar na ito. For the attention of our engineering, nalagyan na ng mga harang yung mga kanal na yan. Emil Sumangil, Alerto, 24. Samantala, naglabas ng payag ang Cebuana Luwilier tungkol sa tangkang panloloob na yan sa isang sangay nila sa Angono Rizal. Batid daw nilang talamak ang nakawan at maaaring nakakagulat daw ang mga estilo ng mga kawatan ngayon. Sa kabila nito, nananatili raw na mataas ang seguridad ng Cebuana Luwilier sa bawat sangay nila. Wala raw dapat ipangamba ang kanilang mga kliyente. May sistemang pangseguridad daw ang mga sangay ng Cebuana Luwilier kaya buong araw daw na protektado ang mga gamit ng kanilang mga kliyente. Nakaugilian na po ng marami na dumayo sa mga probinsya para makapagbisita iglesia. Pero ngayong mahal ang gasolina, mahal ang pamasahe at iba pa, pwede pa rin isagawa ang tradisyon na yan kahit hindi gumagastos ng malaki. Dito lang sa Metro Manila, marami na pong mga simbahan na pwedeng puntahan. Ang tumutok ay si Trisha Sapa. Maraming antigo at makasaysayang simbahan sa Metro Manila na pwedeng mabisita iglesia, kaya hindi na kailangan lumayo pa. Total mahal na araw naman ngayon, pwede nang gawing sakripisyo yung paglalakad papunta sa mga simbahang ito, lalo na kung hindi naman ganun kalayo ang distansya nila sa isa't isa. Nakapagbisita iglesia ka na, nakapag-ehersisyo ka pa at nakatipid ka pa sa nagmamahal na pamasahe at gasolina. Sa Quiapo area sa Maynila, nariyan ang Quiapo Church at di kalayuan dito, pwedeng lakarin ng San Sebastian Church. Sa Binondo area naman, ang Santa Cruz Church at San Lorenzo Ruiz Minor Basilica and National Shrine ang maaaring bisitahin. Sa Intramuros, magkapit-bahay lang ang Manila Cathedral at San Agustin Church. Nasa Pasay naman ang Baclaran Redemptorist Church. Para naman sa mga OFW na di makakauwi at sa mga may sakit, merong online bisita iglesia ang CBCP para sa inyo. Kung gusto nyo namang mag-sightseeing habang ginugunita ang mahal na araw, merong Stations of the Cross at Pabasa. Sanayong Pilipino sa Pasay. Sanayong Pilipino is a cultural park, a cultural institution. So we want to preserve and promote and remind our young people that ito pong Semana Santa ay bahagi nating kultura. Sa loob ng chapel dito, makikita ang mga Stations of the Cross murals ng national artist na si Botong Francisco. Presko at mapuno sa lugar, merong lagoon at pwede ring pasyalan ang replika ng Bulkang Mayon. Dahil under renovation, libre sa ngayon ang entrance. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras.
Heto na nga ba ang pinangangambahan ng mga motorista? Nagtaas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo. Ang mga kumpanyang nagpatupad ng panibagong dagdag presyo ay pinagpapaliwanag na ng Department of Energy. Bakit daw mas mataas sa kwenta ng DOE ang panibagong dagdag presyo? Nakatutok si Maki Pulido. Sumobra ba ang itinaas sa presyo ng langis ngayong araw? Ito ang gustong malaman ng Department of Energy kaya't pinagpapaliwanag nila ang Shell, Chevron, PTT at Total, mga oil company na nagtaas ng presyo ng langis kaninang alas 6 ng umaga. Mas mahal kasi ang itinaas nila kada litro kaysa sa kwenta ng Energy Department. Batay sa computation ng DOE, 16 centavos lang dapat ang itaas kada litro ng diesel, 39 centavos naman sa gasoline. Pero ang ipinatong ng apat na oil company kada litro, 60 centavos sa gasoline, 25 centavos sa diesel. Ang dahilan ng mga oil company, nagmahalang hinalo nilang mga biofuel component. They incorporated the increases due to the biofuels component, meaning ethanol and diesel. So they gave us some numbers but I'm asking them anong period tong tiningnan nila. Ano pa ba naman ang magagawa ni Juan de la Cruz kundi magngit-ngit? Masasabi ko, nahihirapan ng itong kami mga chopper, mamasada, nahihirapan talaga dahil sa konti na kinikita namin tapos tataas pa yung presyo ng gasolina kaya hirap na hirap kami talagang Kasi matataasan din yung ng pamasahe, mga pamasahe, mababawasan pati mga imbis na pang budget na lang namin, hindi. Siyempre dadagdag pa namin sa pamasahe namin. Bilihin din, dadagdag din yun. Ang grupong piston na kawewelga lang noong March 31, magkakasauli sa susunod na buwan ng nationwide na tigil pasada. Pinapatunayan po nito, yung matagal na namin sinasabi, may grabing overpricing na hindi na-actionan ng DOE at hindi na-actionan ng gobyerno dahil sa umiiral na all deregulation law. May mga nakuha naman sa pakiusap ng DOE. Sa mga major oil player, ang Petron hindi nagpatupad ng price adjustment. Nagsabi na rin ang Flying V at Eastern Petroleum na hindi muna gagalaw ang presyo ng langis na kanilang ibinibenta. Exercise your power of choice kasi may mga stations naman na hindi gumalaw. May mga companies na hindi tumaas. So, tingnan nyo kung alin yung diba? Patronize nyo yung mas maganda para sa inyo. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Hot na hot ang shooting ng Temptation Island sa Paway, Ilocos Norte. Pero hindi dahil sa mga scenes, kundi literal na init ng panahon. Makichika kay Kata Tibayan. Literal na nag-init ang shooting ng movie remake ng Temptation Island sa Paway, Ilocos Norte. Tirik na tirik kasi ang araw pero kailangan nilang tiisin ng hot summer sun para kunan ang ilang eksena. Ang ilang cast halos hindi rin kinaya ang init ng buhangin. Maganda ang dagat, maganda ang sun, maganda. Mainit lang. Kaya naman tiisin anything for our job and to make the people happy. Dahil sa sobrang init, halos siksikan sa tent ang cast tulad ni Aljur Abrenica at iba pang lalaking bida. Kahit mainit, todo bonding pa rin ng cast and crew. Sobrang bait sila. Tapos we're always laughing on set. So they're all parang comedians silang lahat eh. Si Marian Rivera aminadong nahihirapan sa kanyang role ngayon. Andiyan naman si Derek para tulungan ako at i-guide ako sa mga bagay-bagay na nahihirapan ako. Hanggang Miyerkules lang ang shoot nila sa Paway. May plano na kaya siya after this? Hindi ko pa kakakuha ng pagkakataon na magbakasyon, pero magbabakasyon. Kasama si Dindong. Siyempre naman. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, sulyapan ang baby girl ni Sunshine Dizon. Stay tuned. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Mga kapuso, talamak daw ang nakawan ng motorsiklo sa lungsod ng Marikina at ang isa sa mga biktima mabuti na lang at sinaklolohan ng isang nakasaksing gwardiya. Magmemeryenda lang sana sa bahaging ito ng Concepcion, Marikina si Nancy Brillantes. Pero pagkatapos niyang iparada ang kanyang motor, bigla na lang siyang nawala ng gana. Nabigla din ako kasi ang bilis eh.
Talagang tumitingin lang akong gano'n. Talagang binabantayan ko siya. Isang gano'n ko lang, nalangat lang ako na gano'n. Nakuha na kagad. Sa isang iglap, ang pag-aaring motor ni Nancy biglang tinangay ng isang lalaki. Nasaksiyan yan mismo ng gwardyang itago natin sa pangalang Celso. Nagpapatas ako dito. Biglang nakita ko yung mama na sinakyan niya yung motor na hindi naman kanya. Nahabol ko siya ang paningin ko. Mamaya lumabas yung may-ari, babae. Sabi niya, kuya, yung motor ko. Agad namang sumaklolo si Celso para mahabol ang kabatan. Nung abutan po namin dun sa tapat nung Mansion Hills, sabi ko po dun sa taxi, banggain mo. Binangga po yung motor. Ayun, nung mabangga po siya, natumba. Yun, bumaba na po kami. Hinuli ko na po siya. Ang nakawanang motor sa Marikina, sadyang ganito na raw katalamak. Organize yan, marami nga tayong reported na incident. Kaya nga pinapa-intensify ng ating Chief of Police yung visibility ng mga pulis natin dyan. Aminado naman si Albeth Tising sa kanyang nagawa. Dahil sa pamilya po, isisi na po. Yan naman lahat po ng gumagawa ng masama, lahat nasa wali pagsisisi. Nakumpiska rin mula kay Lising ang dalawang kasangkapang pangunahing ginagamit sa pagnanakaw ng motor. Itong pagkakakuha sa possession ng suspect, itong false key, it's considered false key and pick-lock, no? Ito yung ginagamit na dyan, na pang false. Barong yan, no? Ang pagnanakaw ng motosiklo o ano pa mang bagay, hindi dapat palusutin. Kaya marapat lang na paigtingin pa ng mga otoridad ng pagbabantay. At sa mga nasasangkot sa illegal na gawain, tandaan nyo ito. Hindi namin kayo tatantanan. Susunod, pambansang kamao Manny Pacquiao, target i-knock out si Sugar Shane Mosley. Dating Pangulong Joseph Estrada nag-birthday sa tinaguriang Erap City sa Taytay. At magkapatid na Phil at James yung husband ng Ascals, pinagkaguluhan sa Laguna. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Dahil po sa kasikatan ng Philippine Ascals, marami ang gustong sumunod sa kanilang yapak. At kahit saan sila magpunta, pinagkakaguluhan po sila. Lalo na ang magkapatid ng Phil at James yung husband. Nakatutok si Lia Manyala. Pinaunlakan ng magkapatid na Phil at James yung husband ng Philippine Ascals ang imbitasyon ng San Beda Community Football Team sa isang laro nitong Sabado sa UP Los Baños. Pinagkaguluhan sila roon ng fans na todo pa picture at pa-autograph. Namigay rin ang young husband brothers ng soccer shoes at bola sa mga bata. Pero medyo dismayado raw si James dahil hindi nakarating ang kanilang pamilya. Gayunpaman, todo bigay pa rin siya sa laro. Unfortunately, they didn't show up today, so we ended up just having a little training game, a little workout, so we have to be professional. Ayon naman kay Phil, maayos na raw ang kanyang kondisyon at malapit nang sumabak muli sa mga laban ng Ascals. Yes. Sana 1 week pa, tapos sana maglalaro sa championship. And speaking of football, umabot na ang Ascals fever sa Maasin City, Southern Leyte. Yes, of course! Team Ascals! Kung nooy halos wala raw naglalaro sa Capital Sunken Garden, ngayon, dinarayo na ito ng mga Ascal wannabe. Lia Manyalak, nakatutok, 24 Oras. Dinagsang tinatawag na Lenten Recollection at Healing Session sa Alfonso, Cavite kanina. Pinangunahan niya ng kilalang healing priest na si Father Fernando Suarez. Nakatutok po doon live ngayon si Sherian Torres. Sherian. Yes, Mike. Ngayong Martes Santo, isa na namang mukha ng pagpapahayag ng pananampalataya ang nasaksihan ng GMA News dito sa Barangay Amuyong, Alfonso, Cavite. Ito ang isang mukha ng pananampalataya ng maraming Pilipino dito sa Monte Maria sa Alfonso, Cavite. Mga taong di magkakakilala na dumadayo rito para mas mailapit ang sarili sa Panginoon. Marami sa kanila humihiling na mapagaling sa kanilang karamdaman at problema.
Maliban sa espesyal na misa ngayong araw, isinagawa rin dito ang Lenten Recollection and Healing Session ni Father Fernando Suarez na kilalang healing priest. 16 na bus mula raw sa mahihirap na komunidad ng Kamaynilaan ang dumating, bukod pa sa mga nakapribadong sasakyan. Kaya ang makeshift chapel dito umapaw sa dami ng tao. Kinailangan pa maglagay ng tent at widescreen para makita ng nasa malayo ang nangyayari sa altar. Lampas 15,000 katao ang kwenta ng Monte Maria Organizing Committee na dumagsa ngayong araw. At kahit tumirik pa ng husto ang init ng araw, tuloy ang pagdadasal ng mga tao. Wala halos umaalis. This is the first recollection pilgrimage in Monte Maria. We want the people to focus on the Lord. The Lord, because Jesus is here in Monte Maria. Dahil espesyal ang araw na ito, 3 oras na naghayag ng mga salita ng Diyos si Father Suarez na pinuno rin ng Mary Mother of the Poor Foundation. Ilan sa mga binigyan diin niya rito ang pangangailangan na magkaroon ng lakas ng pananampalataya, positibong pagtingin sa buhay at ang paggamit lang daw sa kanya ng Diyos para makatulong. Ang mensahe ni Suarez, ganito raw ang naging dating sa mga ngayon lang nakapunta rito. Parang kulang pa ako sa pananampalataya ba? Tapos narinig ko sa kanya ang lahat-lahat ng mga sinasabi niya na marami na siyang nabigyan ng mga pagkataon o kaya mga himala na kaya doon ako nagtiwala sa kanya na. Maganda po, tsaka iba po yung pakiramdam, masaya po. Ang pag-obserba sa mahal na araw, pagkilala rin sa ginawang pagpapakasakit ng Panginoon para sa sangkatuohan, sabi ni Suarez. Paniwala rin niya, ang pagdayo ng mga tao sa Monte Maria, hindi lang dahil sa pagkakaroon ng isang healing priest, kundi dahil sa kasagraduhan na rin ng lugar, kahit di pa ito kumpleto. Masaya man sa pagdayo ng mga tao sa Monte Maria at paniniwala sa kanya na marami, may hiling pa rin daw si Suarez sa mga tao. Kung ako tatanungin, gusto ko hanggang sa may healing service, tapos pagka naman ako nag-iisa, sana naman give me a chance, no? Nagdi-disguise ako. Naglalagay mo sunglasses or backpack. Yun lang. Naka-shorts, naka-flip-flops. Target ni Suarez, makumpleto ang 33-hectare Monte Maria sa loob ng 3 taon. Ang 33 hektarya, sumisimbolo raw sa edad ni Jesucristo bago ito ipinako sa krus. Mike, dahil naman sa sobrang pagod, pagkatapos ng misa, dakong alas 4 ng hapon, ay nagsagawa na lang ng mass healing si Father Suarez. Pero gaya ng dati ay pagbaba niya ng altar, agad siyang pinagkaguluhan ng mga tao para mahawakan. Mike? Maraming salamat, Cherian Torres. Tulad naman ng kanyang nakagawian, ipinagdiwang ni dating Pangulong Joseph Estrada ang kanyang kaarawan sa tinaguriang Erap City sa Taytay, Rizal. Kahit abala na sa bagong negosyo, hindi pa rin daw nawawala sa buhay niya ang politika. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tuwing birthday ni dating Pangulong Estrada, nakagawian na raw niyang pumunta sa relocation site na ito na kilala sa tawag na Erap City sa Taytay, Rizal. Namigay sa Estrada ng mga bag na may lamang noodles, gatas at delata. Kasama niya ang anak na si Congressman J.V. Ejercito at ang ina nitong si San Juan Mayor Gia Gomez. Naroon din si Rizal Congressman Joel Duavit. Nakisalo rin si Erap sa pananghalian ng mga residenteng dating kababayan niya sa San Juan. Mabubuhay, mamatay si Erap. Yung makakabayad ng utang na loob sa may hirap, sa kanilang pinakitang pagmamahal sa akin. Kahapon, bumisita si Erap sa Payatas, North Triangle, Baseco Compound, Smoky Mountain sa Tondo at sa Asociación de Damas de Filipinas. 10 taon na ang lumipas mula nang mapilitang bumaba sa pwesto si Erap. Ngayon, abala raw siya sa bagong negosyong pagtatayo ng condominium buildings. Pero updated pa rin sa politika gaya ng bumababang rating ni Pangulong Aquino, pati ang banat ni Congresswoman Gloria Arroyo kay Pangulong Aquino na wala umanong planong pang-ekonomiya at puro raw paninira sa ibang tao. Si Erap may pasaring kay Ginang Arroyo. Wish ko rin na malinis na ang ating pamahalaan sa mga katiwalian ng mga nangyari ng nakarang administrasyon. Sobra-sobra. Kaya siguro nahihirapan ng ating kasalukuyang Pangulo ngayon. Kaya pagbigyan pa natin siya ng konting panahon. Ngayong mainit na usapin ang impeachment ni Ombudsman Mercedes Gutierrez, nagbabalik din daw sa alaala ni Erap ang pinagdaanan niyang impeachment trial noon. Dapat din harapin ni Madam Ombudswoman Gutierrez. Natalo man sa nakaraang presidential elections at abala man sa pagnenegosyo, bahagi pa rin daw ng buhay ni Erap ang politika. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.
Tatlong estudyante mula sa UP College of Mass Communication ang pinarangalan ng GMA Network bilang pagkilala sa kanilang sipag at tiyaga. Kabilang sa mga ginawaran ng GMA Excellence Award sina Diana de los Santos, Jihad Carlo Mariano at Rachel Angeli Miranda. Lahat sila nagtapos ng magna cum laude. Dumaan sa masusing screening ang tatlo. Kasama nilang nagtapos 200 estudyante mula sa MASCOM. Isa ring taga Don Bosco Technical College sa Mandaluyong ang tumanggap din ng GMA Network Excellence Award. Si Joan Michelle Telintelo na nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering. Labis ang pasasalamat ng Don Bosco sa GMA Network sa patuloy na pagbibigay ng parangal sa mga natatanging estudyante. Naging matagumpay po ang kaunang-unahang tinatawag na liver transplant na isinagawa dito sa Pilipinas. Sa katunayan, nagdiwang na po ng kaarawan yung batang pasyente na sumailalim sa matagumpay na operasyon. Nakatutok si John Consulta. Himala raw na may tuturing ang mabilis na recovery ni Erica Benaventura, ang kauna-unahang liver transplant patient sa bansa. January 7 ang operahan si Erica. Iniinda ang matinding panghihina ng katawan at paninilaw ng mata dahil sa isang di pangkaraniwang sakit sa atay. Naging matagumpay ang operasyon at pagkalipas ng 3 buwan, kakaibang sigla na ang kanyang taglay. That is what we want to show nga the people and the country, that it can be done in the Philippines now. I think our doctors are ready, our hospitals are ready, the medical community is ready to handle something like this. Lumakas siya kagad kumain, tapos bukod pa doon, lumakad na siya, na hindi niya na naman nagagawa dati. Kanina, nakapaglakad at nakapaglaro na si Erica sa kanyang birthday party kasama ang iba pang mga batang liver transplant patients na inoperahan sa ibang bansa. Di na itago ang saya ng mga magulang ni Erica. Magkahalong saya at kaba naman ang nararamdaman ngayon ng mga magulang ni MC Esmeralda na sunod isasalang sa liver transplant. Handa na raw si Mang Eddie, ama ni MC, na mawala ang isa sa kanyang atay basta't mapahaba lang daw ang buhay ng anak. Buhay ng anak ko po nakasalalay dito. Kaya bilang ama po, talagang gagawin kong lahat para mabuhay siya. Kung ano pong kaya ko ibibigay ko po sa kanya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Samantala, kasabay naman po ng paggunita ng Semana Santa ng mga Katoliko, nagsagawa ng tinatawag na Passover Ceremony ang isang grupo sa lungsod ng Quezon kahapon. Nakatutok si Cara David. Isang sinaunang Passover ceremony ang inihanda ng isang Messianic group sa Quezon City. Ang grupong ito ay naniniwala na dapat sumunod sa sinaunang scripture ang lahat ng tao. Ang Passover ay isang pista na nakasulat sa Exodus kung saan iniutos ng Panginoon sa mga Hudyo na magkatay ng tupa at ang dugo nito ay ipahid sa kanilang pinto. Para sa araw ng pagdating ng anghel ng kamatayan, lalagpasan ang lahat ng naniniwala sa Panginoon. Kasabay ito ng Semana Santa ng mga Katoliko. Give us our trespasses. Naunang kinatay ang 3 kambing. Malakas ang iyak ng kambing habang ginilitan ito ng leeg. Pero nang kinatay na ang tupa, halos wala itong imig. Taimtim nitong iniyuko ang ulo at tinanggap ang kapalaran. Nakakalungkot. Parang naisip ko na how much more kung naisip ko na si Jesus, Yeshua, when he was hanging on the cross, tapos nagbi-bleed siya, then helpless. Ayon sa kanila, ginugunita taon-taon ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo ang Passover sa pamamagitan ng pag-aalay ng kambing at tupa. Inihaw ang kambing at tupa at pagsasaluhan nila ito. Si Brother Jeff Keith ay isang Hudyo na nagtuturo ng Biblia sa Pilipinas. Para sa kanila, ang tupa sa Passover ceremony ay simbolo ni Jesucristo, ang tinaguriang The Lamb of God, isang inosenteng nilalang na ipinako sa krus para iligtas tayo sa kasalanan. When you see that perfectly innocent little lamb breathing his last, you just want to breathe your own last. You know then how precious Messiah was.
Nais ng grupo na sa pamamagitan ng seremonya ng Passover, maipapaalala sa lahat ang sakripisyo ng Panginoon na habang gumagawa tayo ng kasalanan, para na rin natin siyang sinasaktan. Yung totoo sa isa puso, hindi yung pagkatapos ng sakripisyo, maglalasing na naman doon, lahat ng bisyo, babalik na naman. Ganun naman ang nangyayari. Dapat hindi na, naman tayo, matakot naman tayo sa Diyos. Cara David na Katutok, 24 Oras. Spotted sa Boracay si Jeneline Mercado with her son. Naka-move on na nga ba si Jen patapos mag-break up nila ni Dennis Chilio? Live mula sa Boracay, may Chika Minute exclusive si Nelson Canlas. Nelson? Isabel, nagkaroon ng pagkakataong magbakasyon si Jeneline Mercado rito. No? Alam naman natin, nakabe-break lang nila ni Dennis Trillo. Ang tanong, naka-apekto kaya ito sa kanyang bakasyon? Dapat sa ibang lugar to eh. Saka hindi dapat sila yung kasama ko. Pero pinaribook ko tapos inisip ko na lang sama ko na lang yung family ko kasi masayang yung booking. Mula nang mag-break sila ni Dennis, tila na bago na ang priorities ni Jen. Natanong din namin kung handa na ba siyang pag-usapan ng hiwalayan. Siguro I'll have my time. Meron siyang time to talk about it. But for now, gusto ko muna mag-enjoy and sisiguraduhin ko pag sinabi ko yun, sasabihin ko naman lahat. Ay, ibig sabihin talagang sasabihin mo siya? Oo naman po. Darating din yung time na yun, pero hindi pa ngayon. Hindi na mababakas ang lungkot sa mukha ni Jen. Full attention na raw ang naibibigay niya ngayon kay Baby Jazz. Sinamahan ng GMA News ang mag-ina nang sumakay sila sa Parao. Wala kami ibang ginawa dito kundi kumain, mag-swimming. Mag-pictorial. Mag-pictorial. Ayon kay Jeneline, pahinga muna ang kanyang puso at magpo-focus muna siya sa pagiging mommy. Hindi naman ganun kadali yun, pero syempre, mas isipin ko na lang yung mga, diba, mas mga nagmamahal sa akin at rumirespeto sa akin, diba? Mas masarap yung ganun. Isabel, may kwento ko lang naibulong sa akin ni Jeneline pagkatapos ng interview na hindi na raw niya paaabuti ng buwan ng Mayo at sasabihin na niya ang tunay na dahilan ng breakup nila ni Dennis at sinabi rin niya na maaaring makaapekto ito or maaaring may mga taong maapektuhan at mashock sa kanyang revelation. Samantalang parami ang mga tao dito sa Boracay pero hindi pa rin ito ang bulto ng mga tao na ine-expect ng mga otoridad. Darating daw ang dami ng mga turista mula bukas hanggang Biyernes Santo. Sa mga papunta po dito mga kapuso, paalala lang po, iba yung ingat lang po ang gawin ninyo. Isabel? Maraming salamat, Nelson Canlas. At yan ang mainit kong chika sa inyo. Tutok ulit bukas para sa latest showbiz update. Dito lang sa Chika Minute. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Isabel Daza. Mike? Salamat Isabel at yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mel Tiangco, Pia Guanyo, Connie Sison at Isabel Daza. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo, totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.